Hello mga kadipungal na bungal. Nakapagluto pala ulit ako dito sa aming munting alulong sa paligid ng mga maisan. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo. At dahil nga sa may mangilan-ngilan lang naman na naghahanap ng vlog ko dito sa may bukirin ng mga Argente habang nagluluto. So heto na, bumalik ulit ako dito kahit ang layo-layo. Tapos mag-isa lang ako ngayon kasi wala pang gawain sa bukid. Tapos na silang mag-abono, katatapos lang din magpatubig nung tatay ko at kapatid ko sa kanilang mga pananim na mais. Basa-basa pa naman yung lupa kaya pahinga muna sila. Kumbaga day off nila ngayong araw, ganon. Bago ko i-set up itong mga gagamitin nating sangkap, ayan. O siya, tama na. Baka makita ako ni Jeren on not. Nagpapatubig kasi siya ngayon dyan sa tabi ng maisan namin. Isuot ko lang ulit tong nade-decompose na sombrero para mas aesthetic ba. Madali lang naman tong iluluto natin ngayon. Tapos konti lang yung sangkap niya. Mga 48 lang, ganun. So para sa lulutuin nating butche cake, gagamit ulit tayo ng glutinous rice flour, keso, sesame seeds ulit, at sugar optional. Mantika din pala para pagprituhan. Ngayon, sisimulan na natin ang pagtitipay para sa ating butche cake. Ganon ang tawag ko dito. Hindi lang siya basta butchi. It's butchi cake. Pag di mo kayang banggitin yung hindi kita bibigyan. Nilagyan ko ng konting asukal yung ating glutinous rice flour bago ko siya masahin. Para naman may konting tamis yung crust ng ating butchi cake. Kasi yung ipapalaman natin, cheese lang, kaya medyo maalat lang yun na creamy. Pero kung ang ipapalaman mo naman ay matamis na like ubi halaya, yema, ganon, kahit wag mo nang lagyan ng asukal. Lagyan lang yan ng tubig paunti-unti hanggang sa makuha yung tamang consistency. Wag masyadong basa, ha? Parang ganyan sa nakikita nyo ngayon. Okay na yan, imamassage lang yan ng maigi. Bago ko simulang magbilog-bilog, syempre, nilagyan ko muna ng sesame seeds, yung bandihado na pagpapatungan natin ng mga nabilog-bilog na. Bagong bili ko pala ulit yung sesame seeds, guys, 1/4, 65 pesos. Kasi yung natira kong sesame seeds, nung nagluto ako ng palitaw dito, ang dami pa yon. Hinaluan man nila ng asukal, nakalagay kasi yun sa garapon ng Nutella. Di ba yun yung lagayan namin ng asukal? Kaya ko nga tinatawag na Nutella granules. So akala nila asukal yung nandun, binuhos yung natira kong asukal. Ngayong dumating na yung makulit kong pamangkin, sabi ko mamaya na sumunod pagluto na, sinimulan ko naman ng hiwain into cubes itong dala kong cheese. Bali, dalawang klaseng cheese po yung dala ko dyan. May quick melt akong dala, yung nasa kahon pa. Tapos yung hinihiwa ko naman ngayon ay ang queso de bolla. Inuna ko to kasi ito pa yung tira nung Pasko. Baka amagin na. Kapag kinulang, saka ko na lang bubuksan yung quick melt. Ayan, nanguna na si Sal magbilog-bilog. Hindi pa nga ako tapos dito Tito Oliver. Yes. Daw ba ito? Daw. Okay. Daw ako. Malinis ang kamay mo. Nakikialam ka dyan. Hindi gagawa ako. Sit down ka muna. Mama, gagawa kasi akong version ng Shabaw. Ngayon, kahit makulit si Sam, sisimulan pa rin natin ang pagbibilog-bilog. Kumuha lang ng kapiraso, yung kasing laki ng butchi lang na nakikita mong paninda. Bilog-bilogin sa palad, tapos timpyakin. Pag natimpyak mo na siya, pindutin mo sa gitna. Saka mo ilagay yung cheese cube. Saka mo na i-close parenthesis. And then, bilog-bilogin mo ulit hanggang sa totally makover na ng dough yung ating cheese. Sobrang dali lang pala guys gawin. Kahit first time ko lang din to. Akala ko kasi kapag i-close parenthesis na natin yung dough, magbe-break siya. Hindi pala, malambot kasi talaga ang glutinous rice, Kaya maganda siyang gamitin for butchi. Yung iba kasi gumagamit ng all-purpose flour. Tapos hinahaluan ng kamote or patatas ganon para mas lumambot daw. Sa akin, ayaw ko nang mag-mix-mix pa. Kaya purong glutinous rice flour lang ang ginamit ko. Though may disadvantage din naman ito. Ipapakita ko sa inyo mamaya kapag luto na. Di ko na pala nagamit yung quick melt cheese dyan kasi sobra na yung queso de bola na nahiwa ko. Okay na yan. Alangan ipakita ko pa lahat ng mga binilog ko. Ngayon, i-roll over the ocean na natin sa sesame seeds hanggang sa tuluyan na siyang mabalot ng pighati. Sinimulan ko na ring parlangan ang dalikan dahil magpipreto na tayo.
Ipatong ang kauuring na kawali. Antayin Jumanet Jackson, tsaka ilagay ang mantika. Damihan mo lang kasi deep fry ang gagawin natin. Hindi pala advisable na iprito ang butchi sa kahoy. Kasi kailangan dito, tansyado mo lang yung apoy. Katamtaman lang dapat para hindi masunog agad at the same time, mag-melt yung cheese sa ilalim. Kaya mas maganda talaga sa gasol siya ipiprito. Nag-take lang ako dyan ng risk para lang makapagluto dito sa bukid. Susubaybayan ko na lang ng maigi yung apoy para matansya natin. Nung mainit na yung kawali, naglaglag na ako ng butchi cake. Tapos naramdaman ng pagkatao ko na sobrang init niya. Kaya for sure, masusunog agad tong mga naon na. So ayun, tinanggal ko muna sa apoy yung kawali. Ganyan po yung discarding gagawin ko dito. Kapag naramdaman kong sobrang init na, nasusobrahan na yung apoy, tatanggalin ko siya agad-agad. Saka ko ibinalik, tapos monitor ulit yan, B. Hindi pwedeng iwanan. Dapat loyal ka lang sa kanya. Nung nagba-brown na siya, tinanggal ko, tapos binaliktad ko, tapos binalik ko ulit. Ganun lang yung routine ko dyan. Kapag nararamdaman kong sumusobra na yung init, tinatanggal ko yung kawali. Kasi lahat ng sobra nakakasama, maski init man yan ng pagmamahal. May buhok. At ayan, luto na po ang ating first batch of housemates. O syempre, hinango ko na. Nakalimutan ko nga lang magdala ng tissue. Mamantika pa naman ito. Isununod ko na rin agad-agad na inalagay ang mga second batch of housemates. Pero hindi ko na po ito ipapakita. Paulit-ulit lang tayo dito. At ayan, nauna na pong kumain si Sal. Mainit pa yan. Uy, mapasok yung gilagid mo. Wala ka pa namang ngipin. Ay, luto na rin pala yung second batch of housemates natin. Kaya aakirin ko na ulit. At heto na po ang finished product na butchi cake. Teka lang, parang wala mang kabuhay-buhay. Uy, napaka-plain niya tignan. Wait, kuha lang ako ng damo dito sa may tabi ng taibaka. Ayan, putol-putulin lang tapos sprinkle lang natin para man may konting drama ba? Ano ba yan? Hinangin pa yung iba. Ngayon ay titikman na po natin ang niluto kong butchi cake. Chiring kwang kwang loy, chiring kwang kwang loy, kiring momochi chang chiring kwang kwang loy. Masarap. Masarap kaya. Malambot. Bumagay din yung cheese kaso hindi siya masyadong nag-melt. Medyo matigas kasi talaga ang queso de bola. Mas maganda kapag quick melt yung ginamit. Nang hinayang lang kasi ako dito kaya ito na lang ginamit ko. Sa sunod na lang natin gamitin yon. Para sa texture naman guys, umalsa yung crust niya. Parang nagkahangin ba sa loob, ganun. Malsa kasi talaga ang glutinous rice flour kahit hindi mo lagyan ng baking powder. So para sa akin, hindi siya magandang pambenta kasi pag lumamig to, baka kumulubot siya. Hindi gaya ng ibang binibentang mga butchi na firm and solid talaga yung crust. Pero kung ako yung pagpipiliin nyo, mas gusto ko itong kainin kasi malambot. Magkakatalo na lang siguro sa feeling niya sa loob. Tulad ng feeling ko sa kanya. Dumating na rin pala yung tatay ko para kumain syempre. Nagpapahinga lang yan sa bahay kanina sabi niya sunod daw siya. Tapos mayat maya ay dumating na rin yung dalawang kapatid ko. Hindi pa raw kasi na-experience ni Choy Choy makasama sa vlog dito sa bukid. Kasi nung nagmasikoy ako dito, busy siya sa kanyang working permit. Hoy Sam, anong ginagawa mo dyan? Tatae ka ba? Makarumog kay ulog ditan. Pagkatapos namin kumain lahat, hindi namin naubos, kaya inilagay na lang namin doon sa kahon na pinaglagyan ng queso de bola. Kasi iuwi na lang namin ito sa bahay. Bago ako umuwi, syempre, hinugasan ko muna lahat ng mga kagamitan na ginamit ko. May dinala na rin pala ako dyang dishwashing liquid at sponge. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy. O siya, kain kayo, Auntie Marit, Uncle Ali.